have the groupings. Ilang group nga sa inyo? 4? Sa amin pong 3 groups po. Dalawa po 14 members, isa po 15. Okay, sige. Sige, let's have the leader of the first group. Sino? And then give me a status kung ano na pag-usapan ninyo. You know what? I talked to your, he is planning to give the last lecture here in the Philippines. I don't know. I told him, sir, we cannot afford to shoulder your lodging and transportation. Pero, tinatanong niya kung yung PUP ba ay nasa Manila. So, baka meron siyang business here. And then, magsa-side trip na lang siya, no? Dito sa Philippines. Ay, dito sa Manila, sa PUP. Okay? So, yun yung status nung So, I'll just give you or inform you about doon sa Sige po. What is... Sige, let's have the, of the first group. Yung representative ng first group. Sino yon? Shaira, kindly send the groupings. Okay? Okay po, ma'am. Later po ha. Para meron po ako. Sige. Meron akong copy. Ganon din sa inyo, Hilmar. But of course, I want to know who's the leader of the first group. Sino ba yung first group niyo, Shaira? Ma'am, sina Lucille po. Lumibaw. Okay, Miss Lumibaw. Sinong head nun? Si Miss Lucille ang head? Hello ma'am, good afternoon. Hindi po ako, si Ann po. Si? Si Ann Cadorniga po ma'am. Okay, si Ann. Sige. Ann, anong status? Anong napag-usapan nyo? Ma'am, currently po napag-decidean pa lang po namin yung target audience, which is yung PUP economic students po. And for them po, meron po kaming 6 na topic na iniisip namin suitable para sa kanila. First is yung about sa wealth tax. Dito parang i-discuss po namin yung kung iba't ibang Philippine taxes and if aligned po ba siya sa Ambition 2014 na may goal ng gumawa ng middle class society. Pwedeng you ask somebody to discuss, hindi kayo yung magdi-discuss? Kasi we cannot, we cannot... Guest speaker po, ma'am. Oo, na guest speaker. Yes. Maghahanap. Yun din po yung isa kasi namin pong kino-consider kaya di pa po kami makapag-finalize ng topic. So, yun po. Yung sa second naman na topic na pinagpipilian is life after academe, employment and entrepreneurship in the lenses of economists. So, dito, yung magiging speaker po is an entrepreneur and corporate employee. Dito, mag-share po sila ng experiences nila and yung mga advantage or disadvantage ng career path nila. Parang magiging guide po sila, especially sa aming mga fourth year students. Next naman po is... pwedeng fourth year, third year ang audience ninyo doon, no? Yes. Pwede rin. You can do that. Sige. Tapos, yung pangatlo naman po is about AI. Yung current capabilities niya and yung pwede niya maging effect sa economy. Yung number 4 naman po, para po ulit sa mga graduating is yung rights as a worker, starting a business and handling finances. Yung sa topic number 5 naman po, current affairs about federalism since parang pinupo siya current president natin. So, yung magiging discussion is about kung ano ba yung federalism and kung ano ba yung pwede niyang maging consequences. And lastly is agricultural economics, yung about sa price ceiling naman po. If nakakatulong ba talaga siya. So far, yun pa lang po yung nadidiscuss. Sige, ganito, Ann. Since Shaira will,
will send the groupings. So kindly reduce the number of topics into 3. Yung top 3 topic ninyo, yun yung ibigay nyo lang sa akin. Okay? Para habang lumalapit yung time. So kailan ang ano nyo, tentative na schedule nyo gagawin to? January. Definitely dapat January. Or if you can do this ng December na, yung first week, second week, then okay siya. Pero napag-usapan nyo na ba yung tentative date kung kailan nyo gagawin? So Wala dapat pa po, sir. moving kayo dito ha, kasi po ang klase lang ay hanggang Feb 10. Okay? So dapat within that one po, kailangan nating gawin yon. So kung may makakagawa na within last week ng November or yung second or first or second week ng December, then better po. Okay? Sige, thank you, and how about the second group? Good afternoon po. Okay, sige, Lisel. Okay, for our group po, mayroon po kaming 3 topic na napag-usapan. Mm-mm. Okay lang po ba i-share ko yung screen ko? Ay, sure. Very good. Sige. You're allowed to share na. Yan po. So, Okay, very good. So, ito po yung title na pag-usapan namin. Yung first topic po namin is titled Santolina of Jobs 3, Tulungan mo po kami, Understanding the Philippine Labor Market Conditions and Employment Law. So, yung objective po ng first topic namin is to assist the fresh graduates or the graduating students po on how to secure the employment po, and also encourage them to incorporate labor markets to their career path. So, magpo-focus Pero po. may labor econ kasi kayo, Lisel Opo, diba? yes po. Wag na yan, redundant na yan eh. Okay. Sige, So, next. sa second topic po namin is about SPG. Title po is Sustainable Development Goals in the Philippines, Progress and Priorities. So, dito naman po, gusto po namin i-emphasize on how the Philippines government po is trying to achieve the UN SDGs and also the efforts to promote 2030 agenda for sustainable development. And pwede po kaming mag-focus sa SDG 1 and 2, no poverty and zero hunger. And ito pong webinar na to is it aims to inform po and provide deeper understanding po sa topic. And target audience po namin is yung economic students since we are the futures of this field po. So sa potential resource speaker po dito sa webinar na to is ongoing search pa po. Mayroon po kaming name in mind pero hindi pa po kami makapagbigay ng name dahil hindi pa po Indefinite. Apo. Okay, very good. Sige, at least you have, no? You have Yes. started already. Sige. Okay. Then our last topic po is titled Financial Inclusions and Access to Capital, Empowering the Entrepreneurs in the Philippines. Dito naman po is our objectives is to promote the capital literacy of achieving financial freedoms and prosperity po. And we can also incorporate the MSMEs po dito sa topic na to since it plays important part po in the Philippines economy. We can address po or tackle the difficulties that MSMEs facing and how to overcome them to continue the business activity. So, pwede po kami mag-focus sa efforts of the Philippines po to enhance financial inclusions, improve credit access, and encourage entrepreneurships in the Philippines. So, dito po sa topic na to, ang potential resource speaker po namin is Charis Villaruel. She is the former president po of Econres and former executive VP po of JPES, and she is currently a Sun Life financial advisor and project associate po at Action for Economic Reforms po. Okay, sige. Sige, since you have yung number 1, ano nga yung number 1 na sabi mo, Lisel? Number 1 po is about
employment, ma'am. Yung labor laws. So, Opo. dagdag ka pa ng isang topic, no, para i-submit except for that, kasi may labor econ naman kayo. Yes, So, definitely madidiscuss doon yun, no? opo. So, Sige. ang inyong, syempre po, i-schedule po natin to, no, yung ating sa webinar na gagawin. So, pwede rin naman po kasing morning, afternoon. So, depende po, ayusin po natin ang scheduling nito. Okay, sige, Lisel. Okay, very good for the preparation that you have made, no? Especially yung group ninyo. How about the third one? Who is in charge of the third group? Wala. Ah, Hello po ma'am. Ang currently naisip po naming topics Sir ay, Paderna, ikaw yung head opo or ma'am. leader? Okay, sige. Currently naisip po naming topics, specifically yung foreign direct investments. Ang tinatarget po naming speaker ay si Sunny Africa from Ibon Foundation. Ma'am, kasi during the year 2023, marami pong publications yung Ibon Foundation regarding foreign direct investments and bakit hindi po natin ramdam. Opo. And another one po is agrarian reform. Ang ini-aim po naming speakers for that ay mula from the NGO Katarungan po. Okay, so I want you to give me 3 topics, Rolando. Yun lang yung napag-usapan nyo. Yun pa lang po ma'am. Sige. So dapat next may definite na tayo kapag nag-meet ulit tayo ng Saturday. So dapat po may definite na tayo doon sa ha. And Okay. ayusin nyo yung gagawin yung proposal na gagawin po natin. Okay? Okay. Okay. Sige, thank you for ang section nyo? BSE 43? So let's have BSE. Ma'am, 4-4 po Ay, kami. 4 pala kayo. Let's have BSE 43. Ilang grupo kayo, Hilmar? 13 groups po, ma'am. Ay, 13 groups. 30? 3 groups po pala, ma'am. 13 members each. Sige, 3 groups. Sige. Who's the first group? Kami po yung first group, ma'am. Ako na rin po yung na-assign na leader dito po sa grupo na ito. Okay. Okay po, ma'am. For the, po muna, pag-usapan muna namin po yung nagawa po namin, no, sa isang linggo po na, na bakante, bago po yung klase po na to. Pinag-usapan po namin, ma'am, yung kumbaga yung magiging roles po ng bawat isa sa 13 members po, no, since sobrang dami po nun. Hinati-hati po namin yung division of labor po. So ako nga po yung nasa na leader, tapos ang plano po is 2 MC. So may 2 MC po. Wala pa po so far dun sa MCs. Sa script writers po namin, meron po kami isang head and then 2 po na member dun sa script writing. Sa creatives part, yung tagawa po ng PowerPoint, Zoom background, and publications, may isa rin pong head doon and may 2 under po nun. Tsaka yung tagahanap po ng speaker, which is the most important role po dito sa webinar na to. Mayroon din pong isang head, tas 2. Sa topic naman po, ma'am, ito po. Regarding the topic, ma'am, may napag-usapan na po kaming 5 po. Nag-brainstorming po kami sa aming group chat. And then may 3 po kaming napili. Ninarrow down po namin into 3 yung 5 po na napag-usapan po namin. Pwede po, ma'am, i-share screen kung ano po yung
Yeah, go ahead. Hilmar, pwede na. Kita po ba, ma'am? Yes po. Okay po. So, for our first topic po, ito po yung pinaka maraming boto po dun sa poll po namin. No? The roles of Sangguniang Kabataan to the welfare of the Youth Federation. Tagline, how SK should not be training ground. Training ground. Dito po, alam naman natin na yung election nga ng SK ngayon and hindi, well, at least sa barangay naming mga nasa grupo, hindi ganun kagaganda yung credentials, yung mga tatakbo, medyo questionable, no? So, ito talaga yung naisip namin, yung sa about SK. Sa mga speakers po possible speakers po namin dito sa webinar na ito, wala pa po kaming plano doon. Pero and po yung isa sa ano po namin, pinaka top choice po sa botohan po namin sa topics po. Second is the rising public debt of the Philippines. Alam naman natin na sa panahon ngayon, tumataas na yung mga bilihin, ganun. And dito naman po sa topic na to, wala pa po kaming eksaktong plano rin po, ma'am. Kagaya po dun sa nauna. Same po sa pangatlo, yung jeepney modernization. Tsaka po dun sa pang-apat, ma'am, which is the financial inclusion and banking in the Philippines, role of Bangko Sentral, types of financial institution, mobile banking, and e-wallet. So far, ma'am, ito pa lang po yung topics po na napag-usapan po namin. Okay, sige. So again, for next meeting, I hope that you have reduced your topic and then you have speaker in mind na po, no? Gumagalaw na kayo kung sino yung posibleng maging speaker ninyo. Okay? So webinar lang din naman ito. Sige, next group. Kami po yung next group, ma'am. Sige, Risa. Mayroon po kaming tatlong topic na prepare. Yung una pong topic is yung rough price trading between the Philippines, Vietnam, and Thailand. So basically, may data po na ito sa Bloomberg. It's publicly available din naman po sa World Bank kung titingnan po yung data. About po ito sa pagtitrade ng rough price, yung pinakabigas po, pinakapalay. Meron naman pong official structure naman po yung Philippines pagdating sa pagtitrade between dito sa Vietnam and Thailand na personally ko pong na-witness sa NEDA. And pangalawa po is yung ASEAN effects, yung conflict po between the Philippines and China regarding the Scarborough Shoal. Dito po mag-focus po yung group sa pagtatakal sa topic na epekto po nung conflict sa socio-economic agenda ng parehong country, yung international trade, yung exchange rate, pati po yung foreign relations in general. And yung third po, yung pinaka-kino-consider po namin sa ngayon, ang fusion po ng SDG 2030 and ambition natin 2040 na meron naman pong pinaka-structure po na publish din po sa official website po ng NEDA. So we will have a guide. When it comes to speaker po, meron po kaming napag-usapan po ng group na dalawa po ang kukuning speaker. Kung depende po yun sa topic na i-pursue po namin, pero nabanggit ko nga po na pinaka-kino-consider namin ang SDG 2030 at ambition natin 2040. So, ang kukunin po namin speaker po is sa staff po sa NEDA.
dalawa po sila. So, manggagaling po sa International Economics Division na pinanggalingan ko rin pong division nung during internship ko po. So, we have connections na rin po. And Okay. currently po nag-aasikaso po kami na mag-compose ng proper po na request para po dun sa pagiging speaker po nila. And then, ganun din po, katulad po sa ginawa ng group nila Hilmar, we are assigned po, depende po sa kanya-kanyang topic since ang dami po talaga ng 13 members. Currently po, dalawa po sa amin ang nakikipag-usap sa mga magiging potential speaker po namin. Kasi doon sa ano, okay yung marami, 'di ba? Kasi you'll be giving program, gagawa kayo nun, invitation, 'di ba? Letter, at the same Yes time po. yung evaluation. During the conduct of the dapat may mga evaluation po kayo doon. Okay? Copy po. Yes po. Okay, sige. Next, yung last po. Good afternoon po, ma'am. Kathleen Frias po, representative po ng third group. And ang progress po namin sa group is yung 3 topics po na naisip namin. So first po is all about the debt ceiling po. And and it's all about the maximum amount na pwede daw pong pwedeng i-borrow ng country. And sinuggest po ito ng aking kagrupo to talk about yung dangers ng debt ceiling. And yung second topic naman po is why can't we just print more money? Kasi po sa social media marami din po kasing kabataan yung parang ang goal po namin dito is to educate the youth. Especially ang pinaka-target audience po kasi namin is mga senior high po. And last topic is about the e-wallets po. And more likely, it's about financial literacy po. So, be sure po ha, hindi kayo nag-overlap if one will be working on agriculture, then sana yung ibang grupo, wag na sa agriculture, ibang topic na po. Okay, so pag-usapan nyo po. And then we will have that next meeting, no? Kasi iti-trim down ninyo into 3 na yung topic. So I'll be asking na yung grupo kung ano po ba talaga yung final, no? Yung final topic na ipipresent ninyo. Or the topic that you will be working on, no? And then of course, dapat sana meron na tayong speaker at that time. Tentative speaker. Okay po? Sige. Okay yon, okay yung si Miss Charisse, no? Kunin ninyo kasi nag-start siya ng niya, parang into business. There are if you want to work on to work yung sa finance, no? Pwede tayo, may mga alumni tayo na nagwo-work, parang promotion din nila yon, 'di ba? Ano yung mga instruments, no? Na ginagamit or yung sa mga insurance. So it's part of financial inclusion po kasi, and then investment. So pwede po yung mga ganon, yung may practical side na kukunin natin. Okay? So kung financial inclusion siya. So marami naman po natin, especially yung ating mga graduates, ang nyo, i-tap ninyo na maging speaker ay yung mga graduates natin para hindi na mahirap, no? Yung mga graduates natin na talagang medyo nasa posisyon na, right? Or yung mga bata-bata na mataas na yung posisyon. So yun, marami naman tayong mga graduates na pwedeng doon, pwedeng kunin. So para mag-share po sila, no? Mag-share po sila sa atin. Okay? Okay na po ba yon? Sige. So please check the attendance. So what I'll be discussing for this afternoon will be more of a methodology
Diba you are exposed doon sa paggawa ng model. Diba? Quantitative po kasi kayo, no? Mostly ang ginagamit, especially sa research ninyo, ay ang secondary data. So, hindi tayo nagpa-primary data. So, kapag nag-primary data po, ibig sabihin, instrument po yung gagamitin ninyo. Kapag po instrument yung ginagamit, no, or survey instrument, doon po sa ating, doon po sa ating, what's this? Manual. Oh, what's this? Security. Doon sa manual po natin na chapter 3, mapapansin nyo, di ba gumagawa kayo ng research? Hindi po ito yung inyong sinusunod na outline sa chapter 3, no? You have method of research, a population, sample size, and sampling technique. Ito po kasi ay ginagamit mostly itong structure na to kapag po quantitative, but ang ginagamit natin na data ay primary data. Okay? Kasi ang gagamitin natin, kukuha tayo ng respondents. Sige, let me ask you. Alam nyo ba kung paano pumili ng respondents? Na-i-discuss na ba ito po sa inyo? Hindi pa po. Kunyari, sa Econ. So, paano tayo kukuha ng representative from Econ? Kunyari, how to get the sample size? Na-discuss na to sa inyo. Uy, sagot kayo. Nasaan na ba kayo? Nasa dagat na? Kasi ako'y nasa harapan na ng dagat. Oh. Sa tabi pala ng dagat. Hindi pa Ano? po. Ha? Hindi pa, Hilmar. Nasaan na ba kayo? Nagbabakasyon na? Anyway, sige. So yun po yung ituturo ko sa inyo, no? Tuturuan ko po kayo, especially using, baka kasi si Prof. Ivan mag-focus sa quantitative kasi ang sabi niya, mag-i-use data siya eh. Tuturuan kayo doon sa side na yon. So baka ang kulang kasi talaga naman yung mga eco natin, expose on model building, no? Yung modeling, 'di ba? Kaya magre-regression kayo, iba-ibang klase. So ito rin naman po pwede nating gamitin, no? Yung primary data. Pero hindi po ganun kadali to get primary data. So may mga proseso na pinagdadaanan. Unlike in our case, wherein ang ginagamit natin secondary data, available na kaagad siya. So paano naman natin chine-check? 'Di ba may mga diagnostic testing kayong ginagawa, no? Yung normality ng data and others. Kung yung may multicollinearity problem, so chine-check nyo yan. Autocorrelation, yun yung chine-check ninyo. Pero po, pagdating po sa quantitative and using primary data, ang unang-una pong pinag-aaralan natin dito is the instrument. How to come up with the research instrument. Kasi hindi po ganun kadali. Gagawa ako nung instrument kung ano-ano yung mga tanong. No, hindi po ganun kadali. Kasi pipiliin mo rin, of course, you need to get your sample from the population that you have. But anyway, sige po. So, dito sa quantitative research, and then of course, I got this doon sa manual. No? Ito po yung format, ito yung structure. Kung ang gagamitin mo is primary data. So, you have your method of research, population, sample size, and sampling technique, description, research instrument, data gathering procedure, and statistical treatment of data. I'll be focusing more on this, yung population, sample size, and sampling technique. Kunyari po, kayo ay gagawa ng survey, no? Or, yeah, you will be using survey instrument or survey as an instrument in gathering data. So, unang-una po, kailangan po natin ng respondents. Pero, paano natin pipiliin yung mga respondents na yon? Yun yung tanong eh. Kunyari sa Econ, sino ba? Lahat ba ng fourth year? O sino sa mga fourth year ang kukunin natin? Okay? And then, of course, itong ating research instrument. So, I'll be discussing yung research instrument, how to
how to formulate yung research instrument natin, and then of course, lastly, yung statistical treatment of data. So usually, anong mga statistical treatment? Pwede rin po yung regression, Pearson R, no? So there are other tests naman po. Kunyari po, gusto mong malaman ano ang pagkakaiba ng performance ng lalaki sa babae, right? So gusto nating malaman mo. 'Yon. So iba-iba namang pong test kasi we are exposed, you are exposed, no? Doon sa paggawa ng model. Ano yung mga factors na nakaka-influence dito sa variable na to? And then you will check, right? Ganon, 'di ba? So there are tests na gagamitin natin para malaman natin kung kung may pagkakaiba ba doon sa performance ng mga estudyante, no? Nung lalaki at babae. Nung meron bang pagkakaiba yung performance ng first year, second year, third year, at fourth year, no? So yun naman po, ibang test naman po yung gagawin doon. Mostly, mga test for the primary data po yung gagamitin natin. Okay? So dito po ako mag-concentrate, no? Kung ang gagamitin nyo naman po is qualitative research as a technique, no? As a method in doing your research kasi hindi tayo exposed dito. Ito naman po yung structure or format niya, no? Or different parts ng chapter 3. Meron kang research design, tradition of inquiry, and data generation method. Kasi po, hindi ganon kadali, no? Kapag gumamit tayo ng qualitative. Kasi yung pagiging bias natin, paano natin tatanggalin, right? And then you have your sources of data, instrumentation, and statistical or ethical considerations. Okay? Kasi nga po, titingnan po natin, baka po kasi bias na tayo on the side, no? Kasi limited lang yung respondents natin dito. Baka isa, dalawa, or 5 lang yung ating mga respondents na makukuha. Kasi ang gagamitin lang natin na instrument dito po ay interview and focus group discussion. So direct yun. So kasi kapag qualitative research gagamitin mo, minsan kasi no, baka yung words na sinabi nung iyong interviewee, right, ay hindi na yon yung naisusulat mo. Kasi yung personal belief mo, na isusulat mo na doon. Kasi it's a quali one. So ina-narrate mo kung ano yung sinabi niya. Okay? So kapag sinabi po nating method of research, these are the strategies, processes, or techniques utilized in the collection of data or evidence for analysis in order to uncover new information or create better understanding of a topic. So, dalawa nga po yan, qualitative research and quantitative research. So, when we talk about qualitative research, gathers data about experiences, emotions, or behaviors, and the meanings individuals attach to them. So, the data is usually gathered using less structured research instruments. Sabi ko nga po sa inyo, kapag quali research ang ginagamit natin, so it's more of FGD and interview. Or documents, no? Document analysis po yung ginagawa doon sa quali research. So the findings are more in-depth kasi one-on-one interview talagang pati yung feelings, no? Yung behavior, kukunin mo po doon kapag qualitative research ka. Especially sa sosyo, mostly ginagamit ito, yung quali research. So in our case, kung gagamit tayong secondary data, hindi na natin may tatanong yon, right? Kasi usually time series and cross-sectional. So hindi na natin, walang in-depth, no, na analysis doon sa behavior, attitude ng mga respondents. So since they make greater use of open-ended questions, kasi lagi po why? Alam niyo po, ang mahirap sa quali research is more on the analysis. Hindi po mahirap ang gumawa ng tanong. Kasi gagawa ka lang ng guide questions, why? Very detailed, no?
mga follow-up question mo. Pero when you analyze this, kunyari, ang iyong experts, no? Yung mga tinanong mo, syempre kung limited yung iyong respondents, mostly mga experts in the field ang tatanungin mo sa kanila. So, in this particular case, kung tatlo sila, and then, hindi naman po, paano ko ma'am i-combine, no? Yung kanilang mga sagot. That is the difficult part kapag gumagawa po tayo ng qualitative research. Okay? Kapag yun po yung ginagamit natin. So the results provide much more detail on behavior. Ito nga po yung sinasabi ko, attitude and motivation. And the results are based on smaller sample sizes and are often not representative of the population. Okay po? So ibig sabihin po kapag sinabi nating not often representative of the population, ang dami. Kunyari, you want to work on prostitution in the Philippines. So yung flight ng mga prostitute. Gusto po, kunyari, yun yung gusto niyong tingnan, no? Ano yung buhay nila? So paano mo siya madidetermine ang sample size given you don't have population? Kasi wala kang data doon. Ma'am, paano ko malalaman kung ilan yung i-interviewin ko? Kaya nga po, magnanan probability sampling kayo. So pipili ka na lang, purposive sampling ka ang gagamitin mo. Kung sino, may tinatawag mong snowball sampling. Eh ma'am, ang kilala ko lang isa. May kakilala akong isa. So ang gagawin mo, referral sampling or yung tinatawag na snowball sampling, no? May kakilala akong isa, interviewin ko siya. And then I'll ask her, may iba ka pa bang kakilala na pwede mo akong i-refer para ma-interview ko? Okay? So yun yung snowball or referral sampling naman po. Kapag mga, alam mo yun, controversial or ano bang tawag, yung topic, controversial, what's the other word for this? Kunyari, corruption. 'Di ba? That you need to, yung itago, no? Keep the identity of your respondents. Yeah, may kakilala ka and willing, pero sabi niya, 'di ba yung iba yung sa news, 'di ba? Tinatago. Kasi ayaw naman nilang malaman yung identity nila because of alam mo yun, yung mga ginawa nila hindi maganda, but they are willing para daw matuto. So yun, gusto mong pag-aralan, no? Kunyari yung flight nga ng prostitute. Eh ma'am, paano po madidetermine ang sample? O yun. Kaya po, non-probability sampling. Mostly talaga quality research ang ginagawa nila. Interview, no? Interview method ang gagamitin nila. Kung ano ba talaga yung buhay nila. Sa mga ganon, at may mga researchers po talaga na gumagawa ng ganon, no? Na gumagawa ng ganong klaseng mga research talaga. Okay? So the results are based on smaller sample size and not often representative of the population. So ito yung pagkakaiba ng quali sa quantitative research kapag ikaw ay nag-quanti using primary data. Kasi, kunyari, may population ka. Kunyari, PUP, Econ, no? Econ students. So ito yung population mo, yung Econ students. From the population, you can get your sample. Okay? If you use probability sampling, take note of this. If you use probability sampling, ma'am, anong probability sampling? Ibig sabihin, you give your respondents equal chance na mapili. Di ba? Napapag-aralan nyo po ito. So kunyari po, yung yung Econ grad, kung probability sampling ang gagawin ko, equal chance, o lahat ng pangalan ng Econ, ilalagay sa bowl, pipili ako ng sample ko. Based on the computation, magkano yung sample mo or ilan yung sample mo? 300. Then, magdodraw ako ng 300 names. Therefore, nakakuha na ako ng 300 names, binigyan ko sila ng equal chance kasi lahat sila nasa bowl eh. That is a simple random sampling na ginagawa ng iba, no? Na talaga naman, nagdodraw sila ng mga pangalan at yun yung gagamitin nila sa kanilang research. Kapag ganun po, may bearing po ito sa analysis. Okay? Kapag probability sampling ang ginamit ninyo, pagkuha ng mga respondents nyo, ibig sabihin, what is good for your population is also, what is good for your sample is also good for your population. You can generalize. Kasi,
ano simple random. So, lahat pwedeng mapili. Kapag po not representative, yung sample mo is not representative of your population. Kunyari, ang ginawa mo po, lahat na lang nung lalaking nandito, yun na lang kukunin ko. So you're biased to them, no? So you're biased kasi convenient on your part. May tinatawag ko convenient sampling. So kung sinong makita mo, yun na lang. Kunyari, pumunta ka ng PUP at during that time, nagkanda ka ng survey, no? Tapos lahat na lang makita mo na first 300 sila yung kinuha mo. It's a non-probability sampling. Hindi mo kasi binigyan ng chance yung iba na mapili kung sino lang yung makita mo. So ibig sabihin, you cannot generalize. What is good for the 300 is only good for the 300. It is not good for the rest of econ graduates. That is the difference between yung kapag probability sampling at non-probability sampling, may bearing po yun dun sa analysis. So, ibig sabihin, kapag nasabi mo na ang behavior pala ng mga econ students ay ganito, based on the results, that is only good for your respondents, for the 300. Hindi mo pwedeng i-generalize na lahat ng econ graduate or econ students ay ganon yung behavior. Do you follow? Pero kapag sinabi mo na you give them equal chance na mapili, no? Based doon sa ginawa mo, then you can generalize. Is that clear? Yun po ang pagkakaiba nung kapag sinabi nating probability at non-probability sampling yung gagamitin natin. Okay. And lastly, when you use qualitative research, so the analysis of the results is much more subjective. Kasi nga po, bias ka dun sa grupo na yun. Lalo na kung tatlo lang sila. It's more subjective. Kasi yung sinasabi, hindi yun yung representative nung marami pang estudyante, no? Kunyari, ito na lang, doon sa, kasi kapag ganito, easy access ka sa respondents, then marami mong makukuha. Pero kapag hindi at may mga, controversial yung topic mo, very difficult on your part na mag-identify ka ng mga respondents mo. Okay? Kaya minsan nagiging subjective po talaga. So kapag quantitative technique, syempre results provide less detail on behavior, attitudes, and motivation. Bakit? Kunyari, gumawa ka ng survey, tapos nag-Likert ka lang. Likert scale, nag-agree, disagree lang sila. Very limited yung sagot mo. Diba? Nag-Likert, strongly agree, disagree. Very strongly disagree. O kunyari, 4-point Likert yung ginamit mo. May mga tanong ka dyan. Tapos ano ka lang ng ganun. Nagtanong ka. Wala ka nang ginawa, doon ka lang nagbase sa result. Likert scale. Or, ay ma'am, ang ginawa ko naman po, naglagay ako ng open-ended question. Why such behavior? No, bakit ganon? Pero wala naman sumagot. So anong makukuha mo? Unless you conduct follow-up question. Kunyari, nag one-on-one ka, face-to-face. What if Google ang ginamit mo? So paano mo sila matatanong? Right? Kung bakit ganon yung kanilang mga sagot. That is why ang sabi nga dito, provide less detail on behavior, attitude, and motivation. And then of course, the results are based on larger sample size that are representative of the population. Okay? So ganyan po kapag quantitative using survey instrument. The analysis of the results is more objective. So the analysis of the results is more objective because it is based on our based on our respondents. So mostly ito yung ginagamit for a quality technique, no? Interviews, FGD, observations, on-site, it's very costly kapag ganito po, no? And then document analysis. Yung oral history, hindi naman natin yan. So yung quantitative, mostly surveys, no? Kapag po primary to primary data yung gagamitin natin. Observation, document screening. So kapag po quantitative, ito po lagi talaga ang ginagamit. Yung survey. So ito po ang i-discuss natin, how to formulate a survey instrument.
Okay? Wala na lang kung ano-ano lang maisip natin. Hindi po ganun. Alam niyo po, mas mahirap po ang ginagawa ng mga nagre-research using instrument, no? And then using quali technique, no? Quali technique. So mostly yan yung ginagawa nila. So yung mga strategies ng quali technique ay ethnographies. So studies of intact cultural groups in their natural setting over prolonged period. Grounded theory, multiple stages of data collection to derive an abstract theory of a process or action. So ibig sabihin, you have your theory and you want to test this one. So iba-ibang layer po ang gagawin nyo. And then of course, you have case studies, in-depth exploration of an event, activity, process in one or more individuals. And then phenomenological research, understanding lived experiences or the essence of a phenomenon, and narrative research. Alam niyo po yung mga yung ibang estudyante na nag-live together or they live together with their respondents. Kunyari po, 'di ba? Sa society, kunyari isang grupo gusto mong pag-aaral, yung mga yung mga ethnic groups. Kaya yung iba, 'di ba, nadadala sa kanila. You know what? Yung gusto kong sabihin. They live with them. Nag-i-immerse sila. Yung immersion, ang ginagawa nila, kasi tinitingnan talaga nila. They will stay with their respondents dun sa community, no? Dun sa community ng isang buwan or 2 buwan. Talagang mamumuhay siya doon para makita niya kung ano ba talaga yung way of life nila. Right? So it's part of a quali one, no? Yung qualitative. So mahirap po talaga. Doon sa atin naman talaga, ang kailangan natin ay marunong tayo, right? Marunong tayo. Kaya nga maganda, no? Na i-develop talaga sa atin. It's not more on only on model building but also yung quali technique sa research, kasi kapag po lumabas na kayo and then nakapagtrabaho na kayo, hindi naman lahat ng trabaho ay, and then of course, if it is research, no, yung job is related to research, hindi naman lahat po ay secondary data ang gagamitin niyo. Mostly po, lalabas talaga kayo. Di ba yung iba po na sa agriculture, sino ang nag-ano dito sa, yung kay Ma'am Guse na office, nag-ano kayo doon? Ano bang office ni Ma'am Guse? It's part of the agriculture sector, no? Yung mga estudyante doon, nagsusurvey po talaga sila. Pumupunta sa isang region, kaya natututo sila. Yun yung sa kanilang ano bang office ni Ma'am Gusay? Forgot na. CO. I forgot the office. But it is under the Department of Agriculture, no? It is an attached agency ng Department of Agriculture. So doon yung mga kasi kapag nagkukwento na yung mga estudyante, kasi kapag practicum, so yun. Syempre po, sharing ng kanilang experiences. So tatanungin ko yung mga estudyante kung anong natutunan nila doon sa practicum nila. Yun. Yung iba po binibigyan kasi ng allowance, no. Talagang nagkakandak sila, field research po talaga, no. Field study po yung kanilang talagang ginagawa doon. Mostly farmers ang kanilang mga respondents. Okay po, is this clear? So yun sa atin, quantitative technique and secondary data yung ginagamit natin. Doon lang tayo expose. Kaya nga po, kapag ako ang nagtuturo ng special topics on econ, talaga po ang tinuturo ko is more on the quali, no? Yung quantitative also, combination ng quali and quanti, pero quantitative using survey instrument. Kasi hindi tayo exposed on how to develop a survey instrument. Okay? So, next part po naman ay yung population sample and sampling technique. Ano ba yung population? So, of course, kapag gagawa ka ng research using your survey as an instrument, kailangan po mo dito ay mga respondents. So you need to identify or define the population from which the sample was drawn.
You need to explain the rationale for the sample selection, how and why you choose the respondents. Siyempre naman po, di ba? And you need to describe the size and characteristics of the sample. I'll teach you how to compute, no? So the sample is a smaller but hopefully representative collection or representative, no? Of the population. So it is a smaller collection of units from population used to determine truths about the population. Why do you need to get a sample? Why not sample or use the entire population as your sample? Diba? Kung lahat ng econ students, how many ba kayo? Kung lahat ng econ students, let us say 1,000, why do you need to get a sample? Why sample the entire population? So you need to get the sample because when you might sample the entire population, ibig sabihin, kailan mo gagamitin yung entire population mo as a sample? So kapag siya ay napakaliit nung population mo, very extensive yung resource, you have extensive resources and you don't expect a very high response. So that is why you sample the entire population. Kunyari po, ang ginawa mo is yung iyong 500 na respondents, 500 na rin dyan. Okay? Pero syempre po, minsan po, since estudyante, walang masyadong resources. Lalo na kapag ikay nag-aaral, nagma-masters ka, no? So, syempre, you want to reduce cost. So, kung lahat ang respondents mo 1,000, magpiprint ka ng survey instrument na 1,000, ay magkano na kaagad yon, right? Mabuti nga inaalaw ngayon yung paggamit ng Google, yung Google form. Okay? Pero syempre po, dinidiscourage still, kailangan din kasi yung may follow-up question. So, you'll be happy kung yung iyong mga respondents are willing to answer the open-ended. May mga katanong ka kasi doon, why? And your respondents are willing to what's this? To answer that one. Walang problema kasi may sagot sila, may maidadagdag ka doon sa kanila, sa iyong discussion, especially on chapter 4. Paano kung hindi sila sumagot? Anong magiging support lang? Di yung iyong quantitative as well as mga supporting literature, related study po. Okay, so we have this. So kukuha ka lang ng sample, no? Para po hindi naman. So there are a formula use. Ito yung una, yung Sloven's formula, if you are aware. Pero right now po kasi din-discourage yung paggamit dito, no? Pero still some researchers are using etong Sloven's formula, and sometimes ito rin ginagamit, pero mostly po ang ginagamit ko is the Cochrane formula. So this is the Sloven's formula. So ibig sabihin yung small n is the sample size, big N is your population, and then of course the margin of error. So alam nyo naman po yung sinasabi nating margin of error. You are used to this, no? So yan po lang yung formula. You just follow the formula and then you'll get your sample. So let us say po, suppose an investigator of the teaching statistics in NCR is to be conducted, in which the teachers are to be made respondents. So sinasabi dito, there are 2,328 teachers handling grammar, 1,412 handling literature, and 862 handling foreign, a total of 4,602. So using the formula, kailangan ko ng sample which is equal to 895 or 896. Okay? Paano kukunin yung 896? Dito lang ba siya? Kasi makakakuha ako ng 896 here. It will be biased. Kung dito lang. 4,6 dito. So dapat representative nung bawat grupo. Yun yung tinatawag nating stratified sampling. Okay, so paano ko kukunin? Kung wala na, kunyari, a total of 4,602 teachers lang, walang groupings, no, na ginawa, di yung respondents is 896. Pero kung meron siyang
mga grupo, no, different groups. So kailangan mo po mag-stratified sampling ka. So ang gagawin mo lang is just get the proportion, no, ilang percent bawat grupo. So you'll get 19.45. So ibig sabihin, ang kukunin mo lang 19% dito, 19% dito, 19% dito. So ibig sabihin, proportion siya nung mga population, no? Yung population from each group. So ganito po. So ang mangyayari, kukuha ka, i-multiply mo kasi yung small n over the big N is the sample proportion. So yung nakuha natin is 896, right? Big N is 4,602. So yung proportion, multiply this, eto po siya. This, so multiply mo lang silang dalawa, makukuha ka. So if you add, you have 896. So ibig sabihin, representative ng bawat grupo. So out of the 2328, kukuha ka ng 453 sa kanila, 276 from this, 168 from this. So if you add, meron ka na ngayon pong 896. Is this clear? So stratified sampling po ang tawag po doon. So bawat grupo may representative ng population. And then the other one, ito po yung Cochrane formula. So ma'am, paano po kung hindi po namin alam yung sample size namin? There are cases wherein hindi mo naman alam kung ilan ba, kunyari, ilan ba ang pumupunta sa GSIS? Ilan ba? Wala kang data. You can have that as a researcher. Of course, you requested, no? Pero hindi mo makuha eh. And given, napakalaki, napakadami. So this one, unknown po yung iyong population. So you have, formula is this one. So this is the Z-score based on confidence interval. Since po ang lagi nating ginagamit ay 95% confidence level, so eto pong value. So depended ba doon sa level of confidence, no? So kung eto 99%, so you have a corresponding Z value po. But social science researchers ang ginagamit po ay 95%. And then yung population proportion assumed to be 50%. And then you have margin of error na 0.5%. So yan po lang yung gagamitin natin. So given this, you have your small n which is equal to, or your sample which is equal to 384 or 385. So ito na yung small n mo, 385. Eh ma'am, paano kung alam ko yung population size ko, yung big N ko? Kasi ito wala, no? Unknown yung big N. Ma'am, paano po kung alam ko? Then you will adjust, no, yung formula. And this is the formula for that. So ito po yung formula para makita po natin or makuha po natin yung sample if you know your population. So in this case, kunyari, to adjust the sample size to the required population of 632, then out of the 632, ang kukunin mo po ay 240. Okay, so i-adjust using this formula. Tapos, ma'am, per group po eh. At dito, 632. Tapos, ito yung grupo, different schools. Kasi ang iyong respondents ay teachers, no? Teachers sa secondary level. So, ito po kasi yung distribution ng teachers. So, still, kailangan mo kunin yung proportion. Right? So, small n, which is 240 over the big N, i-multiply mo yan doon sa population ng bawat grupo. Okay? So, small n, 240 over 632 times 94, that is 36. So, para po in proportion doon sa number of respondents per group. Maliwanag, class? O, so kung kukuha kayo ng, kunyari, sa inyo, ma'am, ang respondents namin ay ang first year, o ilan sa first year? Kunyari, 500. Second year, kunyari, ay 300. Fourth year, ay third year, kunyari, ay 270.
fourth year, kunyari ay 290. Right? So, ilan ang kukunin namin sa first year? Okay? Second year, third year, and fourth year. So, pwede po, ganyan yung gagawin ninyo. Ibang grupo naman ito. Maliwanag? Klaro ba to? Edrelyn? May natutunan ka, Edrelyn? Wala ata si Edrelyn eh. Hindi nakikinig eh. Edrelyn, asaan ka? Edsalyn. Oh, hindi nakikinig. Alam na this, nasaan na. Okay, sayang po kasi makakatulong po ito sa inyo kapag po kayo ay nag-research, no? Especially kapag kayo ay nasa outside world na at more on research kayo, 'di ba? Nag-research kayo, na-expose kayo sa research and ang gagamitin niyo ay mostly primary data sa yung paggamit ng instrument. So paano yung gagawin po ninyo? Kasi hindi po ito nadidiscuss unless nadiscuss na po ito sa inyo. Pero sabi ni Hilmar, hindi pa nadidiscuss eh. Okay po? So maliwanag to? Yes So po, yung Ma'am, malinaw. So yung sampling technique na ginagamit natin, ito yung sinasabi ko na probability sampling, no? So you give equal chance to your respondents na mapili po siya. Non-probability sampling, so wala po. Okay, so ang different types ng probability sampling ay simple random sampling. So ibig sabihin, you give equal chance to the respondents, no? Lalagay mo sa bowl, lahat ng pangalan, bubunutin mo, 240. Okay, simple lang po yan. Systematic random sampling, lagi ang pipiliin ko po ay yung pang-second. That's systematic sampling technique. Stratified sampling, so depende, no? Depende po doon sa iyong sa grupo, no? Yung stratified proportion. So it depends doon. So this one is in proportion to the number of respondents per group. So yung ginawa po natin, that's stratified sampling. So yung systematic sampling po kasi is, kunyari po, babae, lalaki, yung mga pang-third, no? Kunyari, listahan yan. O yung pang-sampo lagi yung pipiliin ko. That is systematic sampling. Or pang-lima lagi pipiliin ko. So usually ang ginagamit is the simple and stratified. And then of course, if you have a huge population like the Philippines, buong Pilipinas, ito yung ginagawa, 'di ba? Cluster sampling. I-cluster mo, saan ba? Group D ba sila? Yung income level? D, E, A, B, C. Yan, cluster sampling. And ito po mostly ginagamit, 'di ba, yung cluster sampling kapag mag-election, magpapakandak ng survey, cluster sampling. So ang lawak po ng coverage niyan. So kapag simple lang yung research natin and then for compliance lang, no, inasem ko lang ma'am gagawin or in a year lang po. So definitely hindi naman tayo magka-cluster sampling kasi buong Pilipinas yan eh. Usually yung ginagamit natin stratified and simple. And then yung non-probability sampling technique, convenience sampling, no? So ibig sabihin po, kunyari 240 o econ student 240, convenience. Pagpunta ko sa PUP, yung unang 240 na masasalubong ko, bibigyan ko ng questionnaire. That's convenience sampling. Okay? Kapag sinabi mong purposive sampling, identified mo na. Kunyari po, econ students. Pero ang ano ko kasi is yung kunyari, yung kanilang what's this? Yung kanilang attitude, no? Attitude about dun sa magiging work nila. So kapag mga ganun po, syempre identified muna kung sino yung magiging respondents mo. So mga fourth year lang siya. Purposive, no? Purposive sampling. And then, quota sampling, syempre po, bibigyan mo, alam mo naman yung quota, ganito lang. So, it is a non-probability sampling. Kunyari po, 100 lang, o ganito lang yung kukunin ko. No? Anyway, I will not discuss this anymore.
So at least you have an idea, no? So kapag non-probability sampling, method where elements have no chance of selection, sometimes referred to as, or where the probability can't be accurately determined. It involves the selection of elements based on the assumption regarding the population, which forms the criteria for selection. Kaya nga po yung iba, syempre may criteria sila. And that's very good kapag gumagamit ka ng non-probability sampling. You set your criteria. Kasi tatanungin po sa iyo ng panel yan. Bakit silang napili mo na respondents? Kasi sila po yung nagsasatisfy doon sa sinet naming criteria in choosing our respondents. Then kapag ganon, wala nang tanong ang panel, no? Anyway, I will not discuss this. O, yun yung sinasabi ko, yung non-probability sampling, pang third lagi pipiliin ko doon sa grupo. Diba? Nilista ko silang lahat. O, yung lahat ng third. Yan. So, yun yung sinasabi natin. Systematic sampling. Stratified, okay na po ito kasi grupo. Like yung sinabi ko sa inyo kanina. And cluster sampling, more convenient when the population is very large. So yun. Anyway, yung or convenience sampling. Yan, sinasabi ko sa inyo kanina, yung snowball sampling are used to recruit more subjects or referral po ito. Yan po yun. Anyway, na-discuss na natin. Judgmental or purposive sampling, no? So kayo po ang bahala doon. Kasi the researcher chooses the sample based on who think would be appropriate for the study. Sabi ko nga sa inyo kanina, may criteria tayong sinet. This is used primarily when there is a limited number of people that have expertise in the area being researched. Okay, and then of course, the research instrument. I'll be discussing this next meeting, no? So I'll be discussing research instrument next meeting. And separate discussion ko po yan. Kasi mahaba po yan. So yung sinasabi nga natin, with the data gathering procedure, it's either, kasi minsan po, kapag gumagawa ka ng research, is a combination of a secondary and primary data. Right? So in our case, dito tayo, secondary data. Pero kapag gagamit ka ng instrument, mostly, primary data po ang gagamitin mo. Okay? So ano ba yung mga research question natin kapag ganito? Minsan, di ba, ang tanong mo, what is the profile of the respondents? Unang-unang tanong mo yan. It is purely descriptive. Kunyari, ano yung level of performance nila? Purely descriptive yon. Anong statistical test ang gagamitin mo? Frequency, central mean, median, mode. Napaka-basic, di ba? Yung gagamitin. Pero minsan po, kapag may study ka, i-relate mo doon sa demographic profile. Is there a significant relationship between job performance and length of service? Effect of number of trainings to job performance. Di ba correlational? At ano yung lagi natin ginagamit? Pearson. Why Pearson ang ginagamit natin? Because you are using continuous variable. Ano yung continuous variable nga? Hindi siya categorical variable. Okay, so ibig sabihin, given this, di ba, may corresponding value, no? Continuous variable. Let us say, yung data about GNP, GDP. Ang ginagamit mo, Pearson. Eh paano kapag tinanong ko, ma'am, may epekto ba ang gender niya doon sa kanyang performance? Sa kanyang pag-aaral? May epekto ba? Can we use that? Eh, hindi naman pwede gender, male, female yon. That is a categorical variable. Hindi mo yun mabibila. Hindi mo, in other words, it's a categorical variable. No? It's a string variable kung gumagamit kayo ng SPSS. No? Kung ilalagay mo siya, naka-word kasi siya. So, paano mo siya gagamitin? Ibang test po ang ginagamit doon. Relationship pa rin, pero it's more of a Pearson chi-square test. Okay? So, lagi ang ginagamit natin kapag relationship, eto, regression, simple. Pero ito, ano ba to? Kailan ba natin to magagamit? So, dyan po tayo mag-focus, no? Yung statistical, kailan? And you know naman how to use SPSS, right?
And then Yes. yung group difference, may pagkakaiba ba kapag ginupo natin siya according to gender? May pagkakaiba ba yung performance ng lalaki sa babae? Right? So usually, ang ginagamit ninyo, independent sample t-test. Pero may mga ano po, because ang ginamit mo is non-probability sampling technique, may corresponding ano po yun, technique na gagamitin. Mann-Whitney. You know what is one-way ANOVA? You are aware of this. So ito, mostly po, probability sampling technique yung nagamit. No? Wherein, equal chances ang binigay mo dun sa respondents mo na mapili. Pero kung siya ay non-probability sampling, ang ginamit mo sa pagpili ng respondents, for example, convenience, may corresponding po yun. So, Kruskal-Wallis and other tests. Are you aware of this test? Are you aware of those tests? Class? Yung iba lang po, ma'am. Like? Hilmar, Pearson like? test. Yung Sige, sa Izel. Pearson, ay, Izel first and then Hilmar. Yung Pearson test lang po, ma'am. Tapos, the rest po, Pearson lang? Tapos, the rest po parang, Bago. opo, Yeah. bago. Pero yung regression po, wala ako doon. Hindi ako exposed doon, no? Pero naiintindihan ko siya. Kaya hindi ako humahawak ng metrics. Pero naiintindihan ko siya. Kasi during our time, napaka-strict ng teacher namin sa metrics. Si Sir Gilio, EVP Gilio ngayon. Teacher namin siya sa metrics. Anyway, naiintindihan ko, we are using Gujarati at ang gaganda ng mga sample doon, no? Iraran lagi namin sa e-views. Ang gaganda ng mga sample po doon, no? At maganda ang libro ni Gujarati pag doon. Pero there are, yun nga po, ang sabi ko nga po sa inyo, hindi lahat kasi ng research ay ginagamit ay secondary data. May mga primary data. Paano kapag ganito yung tanong, no? So yun po yung ituturo ko sa inyo. So you're exposed to Pearson R, kasi mostly po, kasi normal yung distribution. No? Kaya kapag sa non-probability sampling tayo. Anyway, i-discuss ko po ito. Gusto kong i-share ito sa inyo para po later on, meron po kayong idea about this research. No? Kasi ay sabi ni Dr. Ivan, more on quantitative daw siya. Okay? Yun. Kaya po, yun po ang i-discuss ko para matutunan ninyo, and I hope na meron po kayong SPSS. Kasi mag-hands-on po tayo. You know how to use SPSS, right? Sino po ang marunong gumamit ng SPSS and exposed to SPSS? kaya naman po i-operate kahit pa paano, ma'am. Okay. Pero kung ano yung test, mostly anong analysis ang ginagawa niyo kapag SPSS? Pearson. Yes po, ma'am. As well as the other OLS assumptions po. Yung regression. Yes po. Watsons, mga Brooch-Pagan po. Pwede ba dun yun? Pero how about the diagnostic? Autocorrelation, multicollinearity. You cannot Yes, do that, ma'am. right? Sa e-views, ma'am, meron po. Pero nung... Yeah, sa SPSS. I'm talking about SPSS. Yes po, ma'am, meron din po. May nakita po akong parang link po sa YouTube. Mayroon pong tutorial na pinapakita po yung results ng sa SPSS. Pero ina-click, makikita or ang daming stages na gagawin before? Yun lang po, ma'am. May No? mga stages po na gagawin. May mga i-click po na checkbox. Correct Checklist po. po. Correct. Alam ko na gano'n, no? Na hindi siya ina-click, unlike in e-views na ipasok mo lang yung mga variables, ina-click, may sagot ka. Right? Sa SPSS, hindi po kasi. Kasi talagang SPSS is mostly ginagamit kapag survey. No? Survey po, data. Pero, kung meron po kayo yung sa ano ba yun? Yung structural modeling, may AMOS. Alam nyo si AMOS? Add-on po kasi yon sa SPSS. Maganda po yon kasi, pero baka hindi ko na yun maano. Kasi ang haba na ng ating ano.
At saka 1 hour lang naman ako, diba? 1 hour lang ako, diba? So, yung ano kasi, yung AMOS, add-on module po yun sa SPSS. Maganda po yun kasi structural modeling po yun. If you are aware, no, yun sa structural modeling. For secondary po talaga, for primary data po talaga, maganda rin yan, no? Sa ating, Kaya nga, maganda kapag din gagawa tayo ng research, hindi laging mga economic variables. Bakit hindi nyo lagyan ng mga parang public ad variables? Kunyari, yung governance niya. Ma'am, paano ba ma-measure? There are mga variables naman po, no, na ginagamit nila. Anyway, sige, kasi napapansin ko, mostly talaga mga economic variables yung nire-relate natin. Pero kapag kunyari government or whatever, no, governance ba meron? Kunyari mga index, yung mga indices. Marami kasi yun eh. Pwedeng gamitin kasi hindi lang po tayo exposed doon. Talagang exposed. Siyempre, yun ma'am yung field natin eh. Yeah, correct naman po yun. Because that's our field, more on econ. Pero dapat hindi lang doon yung lente na tinitingnan natin. Na? So, dapat ma-expose tayo sa iba pa rin. Anyway, sige po, I'll end on this and next meeting po, i-discuss ko naman ay instrument. How to develop research instrument. Okay? Since 1 hour and 26 minutes na. Okay po. And ma'am, Talagang regarding kinukumpute po mo. kay Sir, sa visiting Sa prof teacher po. niya. Opo. Next na po siya mag-start sa amin? Baka November. Kasi January yung last niya eh. Baka November siya mag-start. Kaya ako yung nag-feel nung gap. So at least may matutunan kayo, no? Combination class po ulit yun. Kasama po ulit namin ma'am yung 4-4 po. Or Baka parang ganun ang gawin niya. schedule po namin na original. And let's see. Kasi baka ang gawin niya, magkasama na lang kayo. Kasi ang hirap ng Hilmar na paulit-ulit siya. Okay Okay? po. So baka ganun. Kunyari, 3 hours or 2.5 hours magle-lecture siya sa inyo na. So magkasama na kayo. And ang tatag ko na po, no? Sa kanya ko po itatag yung subject, hindi sa akin. Kasi 2 units siya. So akong kasi 1 unit lang. Kasi ako yung coordinating. Actually po, ako yung I'll ask him yung mga records. Ako yung magko-compute pa rin ng grade ninyo. Kasi ganun ang role ng coordinating faculty. Okay? So dapat talaga may pag-uusap kami. And based doon sa last talk namin, parang yesterday lang, no? Kasi me nga about yung probability of having his last class, yung last lecture here in the Philippines, talagang face-to-face. Sabi ko nga, happy ako, sir, if you will do that here in the Philippines. Of course, students also. But yun nga, unfortunately, we cannot shoulder the cost. Okay? Nung pagpunta niya dito. So mas maganda, mag-one-on-one. Malay nyo, merong mga scholarships na binibigay sila o mag-aral kayo sa Malaysia. Right? Okay po, sige, kindly open your camera. Kasi baka yung iba sa inyo, tulad ni Miss, sino yung tinawag ko kanina? Si Edralyn, baka nasa tabi na ng dagat at naliligo na siya. No? Bakit? Kami kasi ay team Sabalang. Sa bahay lang. No? How about you? Saan kayo? Team ano kayo? Kasi team Sabalang kami. Team sa bahay lang. O, saan na kayo ngayon? Sa babae lang din ma'am. Sa bahay din. Wow naman. Oh, bukas na si Edralyn. Edralyn, nasaan ka? Tawa ka dyan. Nasa store ka? Yes po, ma'am, nagbabantay. Oh, kaya pala may bumibili. So pagpasensyahan na lang natin. No? Saang store yan? Store ninyo? Store po ng tita ko po, ma'am. So malaki ang kita mo dyan.
Kaya pala sana naman may natutunan tayo ngayon, no? Anyway, so next meeting po, I'll be discussing research instrument formulation. Anong gagamitin, ma'am, namin? Standardized or researcher made? Standardized. Available. Ma'am, yung mga nagtatanong sa akin if sa 4 na Okay? po yung next meeting or Sa 4 na yung next meeting. sa November Next. 4. Okay po. Sige, ganito po. That will be the time po para ma-finalize nyo yung inyong mga gagawin at isasubmit po yung mga proposal, no? Di ba, pinapasubmit ko ngayon kay Shaira. Ay, si Shaira ba yung inutusan ko? Tama. Tama ba si Shaira? Shaira? Yes po, yung names po ng groups. Names, oo. And then, yung topic nila. So, isasubmit doon po sa ating group, no? Doon na lang po, hindi na tayo gagawa sa MS. Sa November 4 po, hindi po ako makaka-attend because I'll be attending international conference at PUP. Face-to-face po yun. So, hindi po ako makaka-attend kasi nasa PUP po ako at that time. November 4. So, ibig sabihin, hindi po tayo makikita. So, pag nagkita po tayo, dapat po may final decision na kayo. Final decision, no? So, yung final proposal po, dapat okay na po siya. So, that will be on November 11 na po. Okay? Maliwanag? So, yung long weekend ninyo, so magiging long na talaga, no? Kasi ang sunod, anong sunod na class nyo na? Wala na kayong klase eh. Wala kayong klase ng Wednesday, right? May klase ba kayo ng Wednesday? May class ako. I need to meet my research class pala. Sige po. Okay, sige. Hilmar, kindly get the, na po. Ikaw na mag-picture, Hilmar. Brian, bakit malungkot ka? Okay, first slide po. 1, 2, 3, smile. Isa pa po. 1, 2, 3, smile. Leo, Mr. Dima Api. Okay ka Second na? slide. Ay, sorry. Ay, sorry. 1, 2, 3, smile po. Okay na? Hilmar? Ay, may isa pa po, Leo. ma'am. Okay. Ayun, wala naman po naka-open dito, ma'am. Okay na po, ma'am. Leo, okay ka na? Parang siya yung may problema. Ay, nawala na si Leo. Nagpaalam na. Hindi sumasagot si Leo. Nasaan na si Leo? Yes po, ma'am. Okay na po. Okay ka na? Opo. Okay, sige. Siguro naglalaro ka. Ang tagal mong sumagot eh. Naka-headset ka pa naman. Anong pinakikinggan mo? Okay po, sige. Sige, bye-bye everyone. Have a very, very, very... Sige po, enjoy your long weekend. Okay? Sige, bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you Sige po, ma'am. po. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po.